Nakatagong boss umorder ng pizza sa kanyang sariling kainan na matigil nang marinig ang usapan ng mga cashier. Ang amoy ng mainit at bagong luto na pizza ang paboritong bagay ni Ricky Santos sa buong mundo. Sa loob ng 15 taon, ito ang bumabati sa kanya tuwing umaga kapag binubuksan niya ang pinto ng Santos's Classic Pizza. Ang nakakaaliw na amoy na iyon ang nagpapaalala sa kanya kung gaano na siya kalayo ang narating, kung paano ang pangarap na isinilang mula sa pasyon at pagsusumikap ay naging isang matagumpay na negosyo ng pamilya. Ngunit ibang-iba ang araw na ito, ang parehong masarap na amoy na dati nagbibigay saya sa kanya ay ngayon ay nagpapakaba sa kanyang sikmura. Nakatayo sa tapat ng kanyang sariling restaurant, nakadamit siya ng mga damit ng kanyang anak na lalaki, sinusubukang hindi makilala. Huminga siya ng malalim at bumulong sa sarili. Kaya mo to, Ricky, habang bahagyang itinataas ang kanyang lumang baseball cap para takpan ang muka. Ang luma at punit-punit na pulang cap, isang vintage na Red Sox, ay bahagi ng kanyang disguise. Matalinong detalye ito, alam ng kanyang mga empleyado na devoted fan siya ng Yankees. Pinalitan niya ang kanyang karaniwang button-up na mga damit at pantalon ng lumang maong at malaking hoodie, na para siyang isang taong medyo matanda na at hindi sumusunod sa uso. Katatapos lang ng rush hour sa umaga at mula sa malalaking bintana, nakita niyang masyadong relaxed ang kilos ng mga empleyado. Halos wala silang pakialam, napiling na higpitan ang kanyang panga. May mali talaga at hindi lang ito hinala. Ipinakita ng mga ulat pinansyal ang malinaw na senyales. Sa nakalipas na 3 buwan, bumagsak ang kita ng 40%. Pero higit pa sa mga numero, ang mga maliliit na pagbabago ang talagang nakababahala. Nawawala na ang mga matagal ng parokyano. Si Mrs. Soriano, isang loyal na customer na palaging pumupunta tuwing Martes para sa Vegetarian Supreme Pizza, ay hindi na nakikita sa loob ng ilang linggo. Ang pamilya Martinez, na dati ay palaging nagdiriwang ng mga espesyal na okasyon sa kanyang restaurant, ay kansilado ang kanilang karaniwang reserbasyon at hindi na nagpa-reserve muli. Pati ang lokal na high school basketball team na dati tapat na costumer pagkatapos ng laro ay mas pinipili ng umorder sa Pizza Hut. Ang pagbabagong iyon ang talagang ikinagulat ni Ricky. Kinuha niya ang kanyang telepono at tiningnan ang mga online review ng kanyang restaurant. Ang pinakabagong isang star na komento ay parang suntok sa tiyan. Nakakita ako ng buhok sa pizza ko. Wala namang pakialam ang manager, hindi na ako babalik. Alam ni Ricky na mali iyon. Lahat ng mga staff sa kusina ay kinakailangang magsuot ng hairnets. Isang patakarang mahigpit niyang ipinatupad mula pa noong umpisa. Walang exceptions. Nang tumingin siya mula sa screen, may isang batang magkasintahan na lumabas ng restaurant na halatang hindi nasisiyahan. Narinig niya ang babae na nagsabing malamig sa gitna ang pizza niya. Masakit iyon. Bumigat ang puso ni Ricky. Ang recipe na ginagamit nila ay pinuna ng kanyang lolo sa loob ng 3 henerasyon. Hindi pwedeng malamig ang gitna o kahit noon hindi ito nangyayari. Sinubukan niyang panatilihing kalmado at tumawid na siya sa kalsada. Nang buksan niya ang pinto ng kanyang restaurant, tumunog ang kampanilya sa itaas. Ang mahinang tunog nito ay nakairita sa kanya. Karaniwan ay agad niya itong inaayos. Pero ngayon, isa lamang siyang costumer. Iyan ang kailangan paniwalaan ng lahat. Tahimik siyang lumapit sa counter, nakayuko ang ulo. "Welcome sa Santos's," bulong ni Reynaldo, isa sa mga cashier, nang hindi man lang tumitingin mula sa kanyang telepono. Kaka-hire lang ni Ricky si Reynaldo 2 buwan na ang nakalipas. Mula sa simula, may kakaiba na siyang naramdaman tungkol sa kanya, pero ang mga reference niya ay mukhang maayos. "Sige, isang slice ng pepperoni at isang Coke," tanong ni Ricky. Medyo mas mataas ang boses at may konting nanginginig para magmukhang hindi kilala. "7.5 piso.
Sagot ni Reynaldo, halos hindi siya tiningnan. Ang walang pakialam na tono nito ay kinain ni Ricky ng loob. Karaniwan, agad sana siyang nanguna sa kanyang paboritong customer service pep talk. Nagbayad si Ricky pero napansin niyang kakaiba. Hindi ginamit ni Reynaldo ang bagong POS system. Ang sistema na ginastos ni Ricky ng libo-libong piso para i-upgrade noong nakaraang taon. Sa halip, sinulat ni Reynaldo ang order sa maliit na notepad at sumigaw sa kusina, isang pepperoni slice. Nakangiti si Ricky pero nakabukas ang noo. Kinuha niya ang resibo. Ang papel ay kakaiba, mas manipis at madaling mapunit kaysa sa karaniwan nilang gamit. Hindi ito thermal paper. Isinuksok niya ito sa loob ng hoodie pocket at iniisip na imbestigahan ito mamaya. Pumili siya ng upuan malapit sa counter para bantayan ng lahat. Malapit nang dumating ang lunch crowd at gusto niyang mabantayan ang lahat. Nang dumating ang pizza slice niya, maligamgam ito at nagsimulang tumigas ang keso. Napangiti siya ng bahagya. Hindi ito ang tamang paraan ng pagseserbisyo ng pizza sa Santos's. Pumasok ang grupo ng mga construction worker, mga matagal ng parokyano na karaniwang umorder ng Meat Lovers Special. Pinanood niya si Maricel, ang pangalawang cashier, habang tinatanggap ang kanilang order. Muli, hindi ginamit ang POS system. Sa halip, sinulat ni Maricel ang order sa ibang notebook, iba sa kay Reynaldo. Nakakabahala iyon. Habang papunta ang grupo sa kanilang mesa, napansin ni Ricky ang sinabi ng isa sa mga manggagawa, bumagsak na ang kalidad. Naalala mo pa ba kung gaano ito kasarap dati? Mahigpit na hinawakan ni Ricky ang kanyang papel na plato. Naalala niya ang recipe book ng kanyang lolo, isang gamit na luma, may mantsya na puno ng mga lihim at tips na nasulat ng kamay, na ipasa sa loob ng mga taon. Si Ricky pa rin ang gumagawa ng sauce araw-araw ayon sa recipe. Pinapayagan ng dough na umalsa ng 72 oras at ang keso ay custom blend mula sa isang dairy sa Wisconsin. Mahalaga ang bawat detalye. Paano kaya napunta sa ganitong kalagayan? Habang dumarami ang mga dumadating para sa tanghalian, napansin niya ang isa pang pattern. Tuwing may nagrereklamo, at marami iyon, nagkakatinginan sina Reynaldo at Maricel. Parang robotic ang sagot nila, parang paulit-ulit na linya na kanilang na-memorize. Sasabihin namin sa may-ari. Alam na ng management at tinatrabaho ang problema. Ulit-ulit ang mga pahayag na yon, may mali. At dumating ang sandali na talagang yumanig sa kanya. Isang batang ina ang lumapit sa counter, halatang galit. Namumula ang kanyang mga pisngi at may hawak na pizza box. Ito na ang ikatlong beses ngayong linggo na mali ang delivery order ko, sigaw niya. Plain cheese pizza ang in-order ko para sa birthday party ng anak ko. At ito, puno ng jalapenos at hot sauce. Ang sagot ni Maricel ay nakakabahalang kalmado. Pasensya na po, ma'am. Nagkakaroon kami ng problema sa aming delivery system kamakailan. Gusto niyo po ba ng refund? Gusto ko makausap ang may-ari, sambit ng babae habang pinapalo ang pizza box sa counter. Nasa labas ng bayan si Hinoong Santos para sa negosyo, sagot ni Reynaldo nang mabilis at tiwala ang boses. May mga personal siyang pinagdadaanan. Naramdaman ni Ricky ang isang biglaang pag-uga sa dibdib, kasinungalingan iyon. Hindi siya umalis, kahit isang araw lang. Araw-araw, nasa opisina siya, sinusuri ang mga invoice, nagbibilang ng mga numero, desperadong hinahanap kung saan nagkamali. Ilan na bang beses sinabi sa mga customer na nasa labas siya ng bayan para sa negosyo. Habang palabas na ang naiilang ina na may refund, kumuha si Ricky ng isa pang kagat sa kanyang malamig na pizza. Pero biglang narinig niya ang isang bagay na nagpapatigil sa kanya habang kumakain. Lumapit si Maricel kay Reynaldo, bumulong ng mahina. Pero dahil tahimik ang paligid pagkatapos ng rush, maririnig ng malinaw ni Ricky ang bawat salita mula sa kanyang kinauupuan.
Parang ang dali lang nito natawa siya. Akala niya natigil lang ang mga tao sa pagkain ng pizza niya. Halos tumigil ang puso ni Ricky. Nagtrabaho ang kanyang kutob. Kinuha niya ang kanyang telepono. Mabilis na binuksan ang voice recorder app. Nanginig ng bahagya ang kanyang mga kamay habang inilagay ang telepono sa mesa. Iniingat na itutok ang mikropono sa counter. Sa labas, nagkunwaring kalmado lang. Isa pang customer na kumakain lang ng hindi masyadong masarap na pagkain. Sa loob, umiikot ang kanyang isip. Hindi lang ito masamang serbisyo sa customer. Hindi lang ito pagbaba ng kalidad o ilang tamad na empleyado. Mas malalim ito, mas madilim. Nagpatuloy ang usapan ni na Reynaldo at Maricel. Mababa ang kanilang mga boses, pero dahil sa katahimikan pagkatapos ng tanghalian, madaling narinig ni Ricky ang bawat salita. Nakita mo ba ang mukha niya nung nakaraang linggo nung tiningnan niya ang mga libro? Tanong ni Maricel habang maingat na nag-aayos ng mga napkin. Parang iiyak siya. Naalala ni Ricky ang araw na iyon ng husto. Nasa opisina siya noon, nahihirapan at nalilito. Sinusubukang intindihin kung paano nila nawala hindi isa, kundi 3 malalaking kliyente sa catering sa loob lang ng ilang araw. Akala niya siya lang ang nasa ganoong sandali ng kalungkutan. Pero nakita siya nila. At ngayon, tinutukso siya. Ang pinakamasaya pa, lumapit si Reynaldo. Binaba ang boses palalo. Ginagamit pa rin niya ang secret recipe ng lolo niya na parang may kwenta pa. Binibigyang timbang lahat hanggang sa huling gramo. Classic. Habang nagsasalita si Reynaldo, napansin ni Ricky na pinipisil nito ang bulsa ng hoodie. Yung bulsa kung saan nakita ni Ricky kanina ang maliit na bote. Yung sauce? Tanong ni Maricel. Itinaas ang kilay. Ilang patak lang, sagot ni Reynaldo na may ngiti. Tinatanggal ang lasa, safe naman. Ginagawa lang lahat na bla ang lasa. Chemist na kaibigan ni Mario yan. Parang suntok sa sikmura ang pangalan. Mario. Biglang dumagsa ang mga alaala. Isang matangkad, matalimang isip na binata na may pagkabitter sa mga mata. Dinala siya ni Ricky bilang shift manager 8 buwan ang nakalipas. Dahil sa degree niya sa negosyo at sigasig, binigyan siya ni Ricky ng pagkakataon. Mukha siyang masigasig at determinado. Tapos nagsimula ang kakaibang mga problema sa pera. Maliit lang noong una, nawawalang $20, tapos kulang ng $50. Naglagay si Ricky ng mga bagong security camera, akala niya pagkakamali lang sa accounting. Pero nakita niya si Mario na nagnanakaw ng pera pagkatapos ng trabaho. Nagkaroon ng matinding alitan. Galit na sumigaw si Mario tungkol sa mabibigat niyang utang sa estudyante. Sinisisi si Ricky na may pribilehiyo at madali lang ang buhay niya. Bago umalis, nagbanta siya ng malakas. Pagsisisihan mo ang pagkatanggal mo sa akin. Inisip ni Ricky na galit lang iyon. Ngayon, nagkakaintindihan na siya. Sabi ni Mario, oras na para palakasin pa, dagdag ni Maricel ng parang normal lang. Matigas pa si Santos, hindi pa siya sumusuko. Kailangan nating pumunta sa phase 2. Ngumiti si Reynaldo, nakakakilabot ang itsura niya. Gagawa na ako ng hakbang, sabi ni Reynaldo ng tiwala. May tao ako sa health department. Handa na siyang maghanap ng mga paglabag sa susunod na linggo. Natawa si Maricel ng bahagya. Delikado yun, hindi ba? Hindi naman, sagot ni Reynaldo, na para bang hindi ito problema. May utang si inspektor sa sugal sa kamay ni Mario. May mga litrato pa siya. Ngumiti siya. Kapag naibenta na ni Santos, mawawala lahat ng paglabag. Walang bakas, malinis na ang record. Halos hindi makaupo si Ricky. Kinabahan siya at nagalit ng sobra. Buhay niya ang inilaan niya para mapanatiling malinis ang kusina. Pinaghigpitan siya ng kanyang lolo tungkol sa kaligtasan ng pagkain mula pagkabata. Ang isipin na may gagawa ng paraan para sirain iyon para lang sa pera, sobra na. Muling tumunog ang kampanilya sa pintuan. Tumingin si Ricky, halos bumigla.
Si Jennifer Flores, ang kanyang head chef sa loob ng 10 taon, pumasok na nakasuot ng maong at hoodie. Hindi siya dapat nagtatrabaho ngayon. "Hey guys," bati ni Jennifer pero wala ang dati niyang init. Mahina at maingat ang boses niya. "Nandito ba si Ginoong Santos?" Hindi napigilan ni Reynaldo. Hindi, nasa opisina pa siya. Siguro umiiyak na naman siya sa harap ng spreadsheets niya. Napansin ni Ricky ang munting pagbabago sa mukha ni Jennifer. May halong pag-aalala, hindi komportable, medyo malayo siya nitong mga nakaraang araw at inisip ni Ricky na baka dahil sa stress lang. Pero ngayon, hindi na siya sigurado. "Kailangan ko lang tingnan yung kusina," sabi niya at patungo na sa likod. "Teka," sigaw ni Maricel ng medyo malakas. "May paparating na health inspection. Baka hindi ka dapat pumunta roon ngayon." Huminto si Jennifer sa kalagitnaan ng lakad, kamay niya nakahawak sa swinging door. "Kailan ka naging interesado sa health codes?" tanong niya ng matalim. Biglang tindi ng tensyon. Pinanood ni Ricky ang palitan. Pakiramdam niya nasa gilid siya ng bangin. Muling kumilos ang kamay ni Reynaldo papunta sa bulsa ng hoodie, yung parehong bulsa na may bote. Sinundan ito ng tingin ni Jennifer. "Alam mo ano, sige na lang, babalik na lang ako mamaya." Nilingon siya palayo at nakita ni Ricky ang isang bagay sa kamay niya, mukhang maliit na kamera. Lumabas siya at agad kinuha ang telepono. Mula sa kinaupuan, malapit sa bintana, pinanood ni Ricky siyang itaas ang telepono sa tenga habang mabilis na lumalayo. Seryoso ang mukha. "Sa tingin mo may hinala siya?" tanong ni Reynaldo habang tinutukan ang paglalakad ni Jennifer na unti-unting nawala sa kalsada. Umilag si Maricel. "Hindi naman mahalaga," sagot niya na may ngiting may halong pang-iinsulto. "Sa susunod na linggo, mapupuno na ito ng mga paglabag sa health code. Pagkatapos nun, masuwerte na si Santos kung mabebenta niya pa ito para pambayad ng utang niya." "Ready na ba ang buyer ni Mario?" tanong ni Reynaldo, ibinaba ang boses. "Oo," sagot ni Maricel, "isang corporate developer. Plano nilang gibayin ito at magtayo ng chain restaurant. Makakakuha si Mario ng malaking referral bonus. Kami naman ng bahagi namin at si Santos. Mapapanood na lang niyang maging fast food joint ang legacy ng lolo niya." Tinitigan ni Ricky ang dati niyang pizza slice. Napigan niya ito ng sobra kaya naging mush na ng dough at keso. Sa kanyang opisina, nakasabit sa mataas na estante ang lumang recipe book, regalo mula sa kanyang lolo. Hindi lang ito basta libro ng mga instructions para sa dough at sauce. Nasa loob nito ang mga alaala. Ang kanyang ama na nagturo kung paano igulong ang dough hanggang bumalik ito sa dati. Ang kanyang lolo na nagturo na amuyin ang sauce imbes na tikman. "Hindi nagsisinungaling ang ilong," sabi niya noon. Naalala niya ang araw ng pagbubukas, ang paggunita ang mga nakangiting larawan. Ang pag-iisip na mabubulldoze ang lahat ng iyon at papalitan ng isang sterile franchise ay nakapukaw ng malalim na damdamin sa loob niya. Pumasok siya ngayon na may hangaring tahimik na alamin kung ano ang bumabagsak sa kanyang negosyo. Pero ang natuklasan niya ay higit pa sa masamang serbisyo o ilang traidor na empleyado. Isang planadong atake ito, isang sabwatan. Akala nila bulag siya. Akala nila dahil hindi siya sumabog o umalis ng opisina, mahina siya. Akala nila dahil sa tradisyon, hindi siya makalalaban. Akala nila na nakatali siya sa nakaraan. Mali sila. Nagpatuloy sina Reynaldo at Maricel sa kanilang usapan. Di alam na ilang hakbang lang sila mula sa kanilang boss na naghahanda ng kontraopensa. At ngayon, hindi na lang si Ricky ang nagre-react. Siya na ang nagpaplano. Biglang naging malinaw ang kakaibang kilos ni Jennifer. Hindi siya iniiwasan. Binabantayan lang niya, katulad ng ginagawa ni Ricky. Siguro lang, hindi siya nag-iisa dito. Pinatay ni Ricky ang recording sa kanyang telepono. May matibay na siyang ebidensya ngayon, pero kailangan pa niya ng higit pa. At higit sa lahat, kailangan niya ng mga kakampi.
Unti-unting pumapalit ang galit at gulat sa loob niya ng isang mas matibay na damdamin, determinasyon. Gusto nila ng laban? Malapit na silang makakuha nito. Naghintay siya hanggang madistract sina Reynaldo at Maricel sa paghahanda sa hapon, saka siya nakalabas ng restaurant nang hindi napapansin. Habang papunta siya sa sasakyan, puno ang ulo niya ng estratehiya, may narinig siyang boses mula sa likod ng delivery van. Ang ganda ng sombrero mo. Siguro nakakasakit suotin ng Red Sox cap, ano? Namatay si Ricky sa pagkabigla. Tumingin siya pabalik. Lumabas si Jennifer Flores mula sa anino, nakatawang braso, matalim ang mga mata. Hindi siya nakangiti, hindi talaga, pero pamilyar ang ekspresyon sa mukha niya. Hindi siya naroon para i-report si Ricky, kasama siya sa panig niya. Gaano mo na ito alam? Tanong ni Ricky habang inaalis ang cap at hinahaplos ang likod ng leeg. Mula nang pumasok ka, sagot niya ng diretsyo. Alam kong may pilay ka. Yung pilay mula sa baseball injury mo nung high school. Hindi mahirap makita. Pero higit pa dyan, kinuha niya ang telepono at itinaas. Nangalap na ako ng ebidensya sa loob ng ilang linggo. Napikit si Ricky. Alam mo ang plano ni Mario? Hindi lahat, amin ni Jennifer. Pero alam kong may mali. Nagsimulang magbago ang mga order ng walang permiso. Pinalitan ang premium ingredients ng mura. At yung mga mali sa delivery, hindi iyon basta-basta. Sinimulan niyang ipakita sa telepono ang mga larawan, pekeng invoices, maling label sa mga kahon, screenshots ng mga text, at ang pinaka-nakakabahala, video ni Reynaldo na nagbubuhos ng kung ano sa sauce nang akala niya walang nakakakita. Bakit hindi ka sumunod sa akin? Tanong ni Ricky, tinatago ang sakit sa tinig. Pumayat ang mukha ni Jennifer dahil una inakala kong kasali ka. Ano? Hingal ni Ricky. Isipin mo, sabi niya ng mahina, in-update mo ang insurance policy ng restaurant 3 buwan na ang nakalipas. Tapos ni-reassess ang property para bang naghahanda kang lumayas. Para bang sinasadyang pabayaan ang negosyo para makuha ang payout. Parang nawala ang hininga ni Ricky. Routine lang ang insurance review, gawain ng financial advisor niya taon-taon. Ang property assessment ay para sa loan, para makaraos sa panahon ng krisis. Walang kahina-hinala sa tingin niya, pero sa panlabas, baka ganun nga ang itsura. Ano ang nagbago ng isip mo? Tanong niya na may lagnat sa boses. Ito, binuksan ni Jennifer ang isa pang folder sa telepono, puno ng mga text message. Naging mayabang si Mario, nagyayabang sa planong perpekto sa kahit sino na makikinig. Narinig ko siya sa bar noong nakaraang linggo. Lasing at puno ng tiwala sa sarili. Tumingin siya sa harap. Doon ko nalaman, hindi ikaw ang nasa likod nito, ikaw ang target. Lumipat sila sa kotse ni Jennifer para makapag-usap ng pribado. Sa loob, binuksan niya ang glove box at kinuha ang isang Manila folder. Mas lalong pangit ang ipapakita ko sa iyo, sabi niya. Binuksan ni Ricky ang folder at nakita ang mga dokumento ng property, aplikasyon sa zoning at corporate papers. Napatingin siya sa isang pangalan, Riverside Development Corporation. Binibili nila ang buong block na ito, paliwanag ni Jennifer. Ang lugar mo ang huling nakatayo, ang huling piraso ng puzzle para sa bagong shopping center nila. Sinubukan kanilang bilhin, 6 na buwan ang nakalipas. Diba? Dahan-dahang tumango si Ricky. Oo, may dumating na real estate agent at nag-alok. Sinabi kong hindi ito binibenta. Doon nila binago ang plano, doon nila dinala si Mario. May hinanakit siya, inalok siya ng pera paghihiganti at bahagi ng development deal kung mapipilit siyang ibenta mo. Nanginig ang dugo ni Ricky. Lahat ng bagay nagkaroon ng kahulugan, ang pagbaba ng kalidad ng pagkain, ang biglaang dami ng reklamo, ang mga review bombs, ang plano ng health inspector. Hindi lang ito sabotahe, ito ay digmaan. Ang mabagal na pagpatay sa isang negosyo ng pamilya para mapilitan silang magbenta. Nilinlang nila ang sariling empleyado niya. Pinagsamantalahan nila ang bawat detalye mula sangkap hanggang sa invoices para sirain siya.
Pero hindi nila inaasahan na papasok siya na nakatago. Hindi nila inasahan na lalaban si Jennifer. Malalaman nila kung gaano sila nagkamali sa dalawa nilang pagtataya. Nanginig ang mga kamay ni Ricky habang pinipihit-pihit niya ang kalat ng mga dokumentong ibinigay ni Jennifer sa kanya. Mata niya ay nagmamasid sa bawat pahina, mga form para sa zoning, mga blueprint ng konstruksyon, mga kahilingan para sa environmental clearance. Lahat ay may petsang bago pa man mapatalsik si Mario. Hindi ito simpleng sama ng loob ng isang dating empleyado. Ito ay mas malaki, planado, walang awa. Ito ay isang corporate sabotage. Pero ito ang parte na hindi inaasahan ni Mario, sabi ni Jennifer. Seryoso ang boses, malamig ang ekspresyon. Lumapit siya ng bahagya. Pinapatakbo siya ng Riverside para siya ang mapagbintangan. Sa sandaling maisara ang bentahan, sa kanila siya sisisihin. Nakahanda na ang kwento. Mga dokumento na nagpapakita na nag-iisa siyang kumilos ng gigipit ng tao, pati na pagbablackmail sa health inspector. Napatingin si Ricky sa kanya, natigilan. Akala niya makakakuha siya ng pera, dagdag ni Jennifer. Pero sa totoo lang, nahuhulog siya sa isang legal na bitag. Sisi nila ang buong operasyon sa kanya at aalis silang malinis. Mahina, halos paungol na ang boses ni Ricky. Paano mo nalaman lahat ito? Nanginig si Jennifer ng sandali. Tandaan mo ang kapatid ko, tanong niya. Ang corporate attorney, nakipaglaban na siya sa Riverside dati. Nang ipinakita ko sa kanya ang mga dokumento, nakilala niya ang pattern, parehong script. Hahanapin nila ang galit na dating empleyado na handang magsabotahe sa loob, papremyuhan ng pera, tapos sisihin kapag tapos na ang deal. Umiikot ang isip ni Ricky. Sa loob ng mga linggo, inisip niyang maliit na paghihiganti lang ang laban. Pero ito, organisado, malamig. Disenyado para wasakin ang lahat ng itinayo ng pamilya niya. Hindi aksidente, kundi sadyang plano. May iba pa, sabi ni Jennifer ng pabulong. Yung inspeksyon na darating sa susunod na linggo, hindi lang para sa pekeng paglabag. Naglalagay sila ng ebidensya para palabasin na naglalaba ka ng pera. Lumaki ang mga mata ni Ricky. Kaya pala pinalitan nila yung papel ng resibo, paliwanag ni Jennifer. Gumagawa sila ng pangalawang libro ng accounts para ipakita na tumatakbo ka ng iligal na operasyon sa likod ng mga pintuan. Ang pagbagsak ng negosyo, gawa-gawa lang para may dahilan ka para ibenta bigla. Humiga siya pabalik sa upuan ng sasakyan, bumibilis ang tibok ng puso. Nagkabit ng mga piraso ang lahat, ang pekeng reklamo, ang mga kahina-hinalang resibo, ang mga problema sa accounting. Hindi ito kaguluhan, ito ay sayaw na pinagplanuhan. Akala nila Reynaldo at Maricel ay biro lang ito, sabi ni Jennifer. Pero hindi nila alam na kasangkot sila sa isang federal na krimen. Kapag nagpatuloy ito, lahat tayo malulugmok, kabilang ka. Pumikit si Ricky. Hindi lang trabaho ang restaurant na ito. Pamana ito ng kanyang lolo, pangarap ng kanyang ama. Buong buhay niyang gawa. Ngayon, nanganganib lahat. At kapag nagtagumpay ang plano, mamatay ang pangalan niya magpakailaman. Ngunit may pumasok na ideya sa kanyang isipan. Jennifer, sabi niya ng mabagal. Sabi mo, hindi alam ni Mario na plano siyang isisi ng Riverside? Tumango siya. Walang clue. Nagsindi ng apoy sa mga mata ni Ricky. Kung ganon, ito ang ating daan, sabi niya. Lahat ay may ibang kwento. Akala ni Mario siya ang may kontrol. Akala ng Riverside ginagamit nila siya. At sina Reynaldo at Maricel, mga kasangkapan lang, hindi alam ang tunay na panganib. Tumingin si Jennifer ng maingat. Ano ang balak mo? Kinuha ni Ricky ang telepono mula sa jacket. Panahon na para ipakita sa kanila kung sino talaga ang kaaway nila. Tinawagan niya ang isang numero na hindi niya tinawagan ng maraming taon. Una, kailangan kong makipag-usap sa isang matandang kaibigan mula sa FBI White Collar Crime Division. At sa unang pagkakataon sa loob ng ilang araw, ngumiti si Ricky, hindi mapait,
Hindi kinakabahan, kundi may tahimik na kapangyarihan. Kailangan ko rin ang tulong mo, sabi niya kay Jennifer, sa isang espesyal na recipe. Nagtaas ng kilay si Jennifer. Isa ba yan sa mga lihim na sauce recipe ng lolo mo? Ngumiti siya. Sabihin na lang natin, hindi pizza ang paglilingkuran nito, kundi hustisya. Tinest ng 3 araw na yun si Ricky, higit pa sa kahit anong rush hour. Nagpakita pa rin siya araw-araw sa restaurant, tila normal lang lahat. Gumugol siya ng oras sa opisina, ngunit ngayon ito ay war room para sa contra-surveillance. Binabantayan ni Jennifer sina Reynaldo at Maricel habang nakikipag-ugnayan si Ricky sa FBI team na nag-iimbestiga sa Riverside. Interesado sila ng husto, bulong ni Jennifer sa isang maikling meeting sa likod ng pinto. Iniabot niya ang isang maliit na bagay. Mukhang ordinaryong ballpen. Ito ay high-end na recording device, paliwanag niya. Mas malinaw kaysa mikropono ng telepono mo. Gusto nila ng malinis na audio ng mga sangkot sa sabwatan. Hawak ni Ricky ang ballpen, iniikot-ikot sa mga daliri. At ang Riverside? Nasa radar na sila ng FBI ng ilang buwan, kumpirmasyon ni Jennifer. May koneksyon ang kaso mo sa 3 iba pang restaurant, ibang estado, pareho ang pattern. Gumagawa sila ng RICO case. Baka ikaw ang key witness na matagal na nilang hinihintay. May kumatok sa pinto. Pumasok si Reynaldo na may dalang mga resibo. Sir, Mr. Santos, kailangan po ng pirma ninyo dito. Dahan-dahang pumirma si Ricky, maingat na pinapagana ang recording device sa ballpen. Mabuti ka lang, Reynaldo. Mukha kang kinakabahan. Kumindat-kindat ang mga daliri ni Reynaldo habang inaabot ang kamay sa bulsa ng hoodie, ang bulsa na may maliit na bote. Hindi po, sir. Ayos po lahat. Pagkatapos, umiling si Jennifer. Nagsisimula na siyang makahuli. Maganda, sabi ni Ricky, panahon na. Para saan? Phase 1, sagot niya. Tumawag ka. Tinawag ni Jennifer si Mario. Hi, Mario. Jennifer ito mula Santosis. Naalala ko yung sinabi mo sa bar nung nakaraang gabi. Pwede ba tayong magkita? May kailangang malaman tungkol sa Riverside. Nakaayos ang pulong sa gabing iyon sa isang bar sa kalapit na bayan, malayo sa mga mapang-akit na mata. Pero may pulong din si Ricky. Inaayos niya ang kurbata, sinuri ang nakatagong ballpen na nagre-record at nagmaneho papuntang regional headquarters ng Riverside Development Corporation. Pagdating niya, sinalubong siya ng isang executive sa lobby. Mr. Santos, bati ni Gerald Walsh, Regional Director ng Riverside, tumayo at may ngiting pinagpraktisan. Anong sorpresa ito? Ano ang dahilan ng pagbisita? Dahan-dahang umupo si Ricky, walang ekspresyon ang muka. Sorpresa ba ito? Mahina niyang sabi. Akala ko aabangan mo ako, sabi ni Ricky ng kalmado. Sa kabila ng makinis na glass table, hindi man lang kumunot ang noo ni Gerald Walsh, Regional Director ng Riverside Development Corporation. Nanatiling nakangiti, pino, pangkorporasyon, kontrolado. Nabalitaan ko na may mga problema ang restaurant mo nitong mga nakaraang panahon. Mga health code citations, problema sa supplier at sunod-sunod na masamang online reviews. Sabi ni Walsh. Bahagyang yumuko si Ricky, matatag ang boses. Mga problemang pwedeng magpabenta sa isang tao. Nagsalubong kamay si Walsh. Mahirap ang industriya ng restaurant, Ginoo Santos. Maaari pa nga kaming makatulong sa transition mo. Marahil, itigil mo na yan, putol ni Ricky. Hindi ako nandito para magbenta, sabi niya. Nandito ako para mag-alok. Napahinto si Walsh. Unang beses bumitaw ang ngiti niya. Nagpatuloy si Ricky, malamig at maingat ang tono. May dalang mga dokumento ako. Mga record ng transaksyon sa pagitan ng kumpanya nyo at ng isang dating empleyado ko, ebidensya ng corporate espionage, planong panlilinlang at ang FBI, gaya ng inaasahan mo, ay labis itong interesado. Tuluyang nawala ang ngiti ni Walsh, tumigas ang mukha niya. Seryosong akusasyon yan, sabi niya. Pwedeng magresulta sa kaso ng paninirang puri.
Hindi kumindat si Ricky. Tingnan mo ang telepono mo. Saktong kumabog ang telepono ni Walsh sa mesa, nag-atubili siya, pinulot. Habang binabasa ang mensahe, pinanood ni Ricky ang unti-unting nawawala ang kulay sa mukha nito. Ang kumpiyansang executive bigla na lang pumalihiyo, nangangatog. Kasalukuyang ipinadala ni Jennifer kay Mario ang lahat ng ebidensya, mga dokumento, ang planong pagtataksil sa kanya, mga peke na resibo, ang setting ng health inspector. At tulad ng inaasahan, nagsimulang ipasa ni Mario ito, hindi lang sa mga kakilala niya sa Riverside, kundi sa sinumang makikinig. Nakakatawang mga galit na empleyado, sabi ni Ricky habang tumatayo. Hindi sila maganda ang reaksyon kapag napagtanto nilang niloko sila. Lumiko siya papunta sa pintuan. At Ginoong Walsh, dagdag niya habang lumalakad palabas. Ang restaurant ko, hindi ito binebenta, hindi ngayon at hindi kailanman. Paglabas ni Ricky sa gusali ng Riverside, kumabog ang telepono niya. Isang text mula kay Jennifer ang nagliwanag sa screen. Nagwala si Mario, nanganganib siyang ilabas lahat, naghahanda na ang FBI. Ngumiti ng bahagya si Ricky. Phase 1 tapos na dahil sa pagsabog ni Mario na ilantad na ang bawat madilim na detalye ng operasyon ng Riverside. At si Mario na di alam na kasama rin niyang inaalam ang sarili ang gumagawa ng mabigat na trabaho. Pero hindi pa tapos si Ricky, malayo pa. Diretso siyang bumalik sa Santos's Classic Pizza. Dumating ng unti-unti nang papasok ang mga tao sa gabi. Nasa loob, si Reynaldo at Maricel ay nakatayo sa likod ng counter, halatang kinakabahan. Kitang-kita ang tensyon. Walang duda, tinawagan sila ni Mario at sumisigaw tungkol sa pagguho ng buong operasyon. Sumulpot si Ricky sa harap. Reynaldo, Maricel, sabi niya ng pantay ang boses, sa opisina ko ngayon. Nagpalitan sila ng mga nerbiyosong tingin pero sumunod. Pagpasok, umupo si Ricky sa mesa niya, pinansin niya ang bulsa ni Reynaldo, yung palaging may maliit na bote ng kemikal na pumapatay lasa. Kahanga-hangang kemikal ang ginagamit mo, bungad ni Ricky. Kinagiliwan ng mga chemist ng FBI. Tumigas si Reynaldo, nalito si Maricel. Hindi matutunton sa karaniwang lab, dagdag ni Ricky. Pero mabuti na lang, hindi karaniwan ang gamit ng FBI. Pumuti ang mukha ni Reynaldo, tumayo si Maricel. Umupo, utos ni Ricky na nagparamdam ng matinding autoridad. Matututuhan niyo ang kaibahan ng pagiging kasabwat at pagiging testigo. Pinahaba niya ang katahimikan bago ipagpatuloy. Dalawang pagpipilian kayo, sabi niya. Makipagtulungan sa FBI, iwaksi lahat ng alam nyo tungkol kay Mario, Riverside, mga binagong order, sabotahe o sabay kayong lulubog. Kasi ngayon ang ginawa nyo ay pagnanasa ng pagkain, pandaraya at paniniktik sa korporasyon. Hindi naman namin alam, ang buntong hininga ni Maricel, nangangatog ang boses. Sabi ni Mario, paghihiganti lang, tinutulungan lang namin siyang saktan kayo. Iyon lang. Pinapatay niyo ang pagkain para sa mga kaarawan ng bata? Malamig na tanong ni Ricky. Sinisira ang negosyo na nagbibigay ng pagkain sa 50 pamilya. Sabihin mo, magkano ang halaga ng pagtataksil? Ano ang presyo? Bago pa sila makasagot, pumasok si Jennifer sa opisina, hingal. Ricky, buksan ang balita. Kinuha niya ang remote at binuksan ang maliit na telebisyon sa dingding. Nandoon, live sa screen, si Mario, nakatayo sa labas ng opisina ng Riverside. Napapalibutan ng mga reporter, may hawak na folder ng mga dokumento, nagrereklamo tungkol sa korupsyon at pagtataksil. Sa likod niya pumapasok ang mga ahente ng FBI na may jacket. Lumiko si Ricky sa mga empleyado. Mukhang nagdesisyon ang kaibigan niyo na ilabas ang lahat. Pagkatapos, malinaw na sinabi, kaya ano? Mga testigo o mga nasasakdal? Nanginig ang mga kamay ni Reynaldo habang inilalabas niya sa bulsa ang bote at inilapag sa mesa ni Ricky. Makikipagtulungan kami, bulong niya. Isasabi namin lahat. Mabuti,
Tugon ni Ricky habang pinapagana ang recording pen. Magsimula sa umpisa at maging tapat. Habang nagsisimula ang kanilang pag-amin, nagpalitan si Ricky at Jennifer ng tinginan. Isang tumango, nagsimula na ang phase 2, ngunit alam niyang hindi pa tapos ang laban. Ang huling pagsubok ang magtatakda kung mabubuhay ang Santos's Classic Pizza ay papalapit na. Kinabukasan, ang paradahan sa labas ng restaurant ay parang eksena mula sa isang blockbuster movie premiere. Mga news vans, mga camera crew, mga reporter na may hawak na mikropono. Nakatayo si Ricky sa likod ng blinds sa opisina, pinapanood silang nagsisiksikan. Halos marinig niya ang boses ng ama niya sa isip, timing, anak, sa negosyo mahalaga ang timing. At sa wakas, naunawaan niya, nandito na sila lahat, sabi ni Jennifer, pumapasok sa opisina. Channel 4, Channel 7, pati yung food critic na sumulat ng brutal na review sa atin 3 buwan ang nakakaraan. Inayos ni Ricky ang kanyang damit at huminga ng malalim. Mabuti, sabi niya, bigyan natin sila ng isang kwentong sulit i-report. Naisip ko, aabangan mo ako, sabi ni Ricky ng kalmado. Sa kabila ng makinis na glass table, hindi kumunot ang noo ni Gerald Walsh, Regional Director ng Riverside Development Corporation, na natili ang kanyang ngiti, pino, korporatibo, kontrolado. Narinig ko na nagkakaroon kayo ng problema nitong mga nakaraang araw. Mga paglabag sa health code, problema sa supplier, sunod-sunod na masamang online reviews, sabi ni Walsh. Bahagyang yumuko si Ricky, matatag ang boses. Mga problemang pwedeng magpabenta sa isang tao. Nagpalipat-lipat ng kamay si Walsh. Mahirap ang industriya ng restaurant, Ginoo Santos. Baka interesado rin kaming tulungan kang mag-transition. Siguro, tigilan mo na, putol ni Ricky. Hindi ako nandito para magbenta, sabi niya. Nandito ako para mag-alok. Napahinto si Walsh. Unang beses na nawalan siya ng ngiti. Nagpatuloy si Ricky, malamig at maingat ang tono. May dalang mga dokumento ako, mga tala ng transaksyon sa pagitan ng kumpanya nyo at isang dating empleyado ko. Patunay ng corporate espionage, planong panlilinlang, at ang FBI gaya ng inaasahan ay labis itong interesado. Nawala ng tuluyan ang ngiti ni Walsh, tumigas ang kanyang mukha. Seryosong akusasyon niyan, sabi niya, pwedeng magresulta sa kaso ng paninirang puri. Hindi kumindat si Ricky. Tingnan mo ang telepono mo. Saktong kumabog ang telepono ni Walsh sa mesa. Nag-atubili siya, saka ito pinulot. Habang binabasa ang mensahe, pinanood ni Ricky ang unti-unting pag-iiba ng kulay ng mukha nito. Mula kumpiyansang executive, naging pailalim at kinakabahan. Ipinadala na pala ni Jennifer kay Mario ang lahat ng ebidensya. Mga dokumento, planong pagtataksil, peke na resibo at pag-set up sa health inspector. Tulad ng inaasahan, nagsimulang ipasa ni Mario ito. Hindi lang sa mga kakilala niya sa Riverside, kundi sa sino mang makikinig. Nakakatawa ang mga galit na empleyado, sabi ni Ricky, tumatayo. Hindi maganda ang reaksyon kapag nalaman nilang niloko sila. Lumiko siya papunta sa pintuan. At Ginoong Walsh, dagdag niya habang lumalakad palabas. Hindi binebenta ang restaurant ko, hindi ngayon, at hindi kailanman. Paglabas ni Ricky sa opisina ng Riverside, kumabog ang telepono niya. Isang text mula kay Jennifer ang nagliwanag sa screen. Nagwala si Mario, nanganganib siyang ilabas lahat, naghahanda na ang FBI. Ngumiti ng bahagya si Ricky. Phase 1, kumpleto. Dahil sa pagsabog ni Mario, nailantad na ang bawat madilim na detalye ng operasyon ng Riverside. At si Mario, na hindi alam na pinapahamak din niya ang sarili, ang gumagawa ng mabigat na trabaho. Ngunit hindi pa tapos si Ricky, malayo pa. Diretso siyang bumalik sa Santos's Classic Pizza, dumating ng unti-unting pumapasok ang mga customers sa gabi. Nasa loob, sina Reynaldo at Maricel ay nakatayo sa likod ng counter, halatang kinakabahan. Kitang-kita ang tensyon. Walang duda, tinawagan sila ni Mario at sumisigaw tungkol sa pagbagsak ng buong operasyon. Sumulpot si Ricky.
Reynaldo, Maricel, sabi niya ng pantay ang boses sa opisina ko. Ngayon, nagpalitan ng nerbyosong tingin ngunit sumunod. Pagpasok, umupo si Ricky sa mesa niya. Napansin niya ang bulsa ni Reynaldo, ang laging may maliit na bote ng kemikal na pumapatay ng lasa. Kahanga-hangang kemikal ang ginagamit mo, bungad ni Ricky. Kinagiliwan ng mga chemist ng FBI. Tumigas si Reynaldo, nalito si Maricel. Hindi matutunton sa karaniwang lab, dagdag ni Ricky. Pero mabuti na lang at hindi karaniwan ang gamit ng FBI. Pumuti ang mukha ni Reynaldo. Tumayo si Maricel. Umupo, utos ni Ricky na may matinding autoridad. Matututuhan niyo ang kaibahan ng pagiging kasabwat at pagiging testigo. Pinahaba niya ang katahimikan bago ipagpatuloy. 2 pagpipilian kayo, sabi niya. Makipagtulungan sa FBI, iwaksi lahat ng alam niyo tungkol kay Mario, Riverside, mga binagong order, sabotahe, o sabay kayong lulubog. Kasi ngayon, ang ginawa niyo ay food tampering, pandaraya, at corporate espionage. Hindi namin alam, ang buntong hininga ni Maricel, nanginginig ang boses. Sabi ni Mario, paghihiganti lang, tinutulungan lang namin siyang saktan kayo, iyon lang. Pinapatay niyo ang pagkain para sa mga birthday party ng bata? Malamig na tanong ni Ricky. Sinisira ang negosyo na nagbibigay ng pagkain sa 50 pamilya? Sabihin mo, magkano ang halaga ng pagtataksil? Ano ang presyo? Bago sila makasagot, pumasok si Jennifer sa opisina, hingal. Ricky, buksan ang balita. Kinuha niya ang remote at binuksan ang maliit na telebisyon sa dingding. Nandoon live sa screen si Mario nakatayo sa labas ng opisina ng Riverside. Napapalibutan ng mga reporter, may hawak na folder ng mga dokumento, nagrereklamo tungkol sa korupsyon at pagtataksil. Sa likod niya, pumapasok ang mga ahente ng FBI na may jacket. Lumiko si Ricky sa mga empleyado. Mukhang nagdesisyon ang kaibigan niyo na ilabas ang lahat. Pagkatapos malinaw na sinabi, kaya mga testigo o mga nasasakdal. Nanginig ang mga kamay ni Reynaldo habang inilalabas niya sa bulsa ang bote at inilapag sa mesa ni Ricky. Makikipagtulungan kami, bulong niya. Isasabi namin lahat. Mabuti, tugon ni Ricky habang pinapagana ang recording pen. Magsimula sa umpisa at maging tapat. Habang nagsisimula ang kanilang pag-amin, nagpalitan si Ricky at Jennifer ng tinginan. Isang tumango. Nagsimula na ang phase 2. Ngunit alam niyang hindi pa tapos ang laban. Ang huling pagsubok ang magtatakda kung mabubuhay ang Santos' Classic Pizza ay papalapit na. Kinabukasan ang paradahan sa labas ng restaurant ay parang eksena mula sa isang blockbuster movie premiere. Mga news vans, mga camera crew, mga reporter na may hawak na mikropono. Nakatayo si Ricky sa likod ng blinds sa opisina, pinapanood silang nagsisiksikan. Halos marinig niya ang boses ng ama niya sa isip, timing anak, sa negosyo mahalaga ang timing. At sa wakas na unawaan niya, nandito na sila lahat, sabi ni Jennifer, pumapasok sa opisina. Channel 4, Channel 7, pati yung food critic na sumulat ng brutal na review sa atin 3 buwan ang nakakaraan. Inayos ni Ricky ang kanyang damit at huminga ng malalim. Mabuti, sabi niya, bigyan natin sila ng isang kwentong sulit i-report. Susubukan nilang bumawi, babala ni Jennifer. Hindi man lang tumingin si Ricky. Hawak niya ang huling dokumento, ang pinagtrabahuhan nila ng ilang linggo. Sige, subukan nila, kalmadong itinataas niya ang pahina. Pero bukas ng umaga, maghahain ako ng kaso sa ilalim ng RICO. Kumindat si Jennifer. RICO, tumango si Ricky, hindi lang para sa ginawa nila sa akin. Para sa bawat maliit na negosyo na winasak nila sa nakaraang 5 taon. Bawat family-owned restaurant na tinumba nila. Bawat pangarap na winasak nila para makapaglatag ng bagong strip mall. Tumingin si Jennifer sa pirma sa ibaba ng dokumento. Bahagyang bumuka ang bibig niya. Sandali, ito ba ay dating CFO ng Riverside?
kumpirmado ni Ricky. Nakipag-ugnayan siya ilang araw pagkatapos ng pagsabog ni Mario. Sabi niya, matagal na siyang pinasa ng konsensya. Handa na siyang magpatotoo. Naupo si Jennifer, gulat na gulat. Nagmasid si Ricky sa restaurant, ang kanyang santuaryo. Ang mga gasgas na upuan, makinang na counter, amoy ng lumang sauce at harina. Hindi lang ito negosyo. Pangarap ng kanyang lolo. Pamana ng kanyang ama. Buhay niyang gawa. At ngayon, hindi lang siya nakaligtas sa bagyo, nanalo siya. Pwede mo namang tinapos ng tahimik, sabi ni Jennifer pagkatapos ng sandali. Sapat na ang ebidensya para lipulin sila sa korte. Bakit pa kailangan ng palabas? Ang kompetisyon, ang cooking show. Ngumiti si Ricky, hinihimas ang leather-bound recipe book. Dahil Jennifer, sabi niya, may mga panahon na hindi masarap ang paghihiganti kapag malamig. Tumingin siya ng matindi. Minsan masarap itong ihain ng mainit galing sa oven kasama ang katarungan. Sa labas, unti-unting umalis ang mga news vans, ang mga gulong nagkikiskisan sa kalsada. Ngunit sa loob ng Santos's Classic Pizza, nagsisimula pa lang. Phase 3, nagningning ang araw sa bagong linis na mga bintana ng Santos's. Isang bagong pintura ang nagbigay buhay sa lugar. Bagong sign, bagong enerhiya, pero pareho ang puso sa gitna. Nakatayo si Ricky sa harap ng restaurant, mga kamay sa bulsa, nilalasap ang lahat. Haba na ng pila ang nakapalibot sa kanto, gaya ng araw-araw mula nang lumabas ang katotohanan. Hindi lang bumawi ang negosyo, lumipad ito. Ngunit ang araw na ito, higit pa sa pepperoni at mozzarella. Handa ka na ba? Tanong ni Jennifer, sumabay sa kanya sa pintuan. Hawak niya ang tablet, ipinapakita ang mga headline ng balita. Mga opisyal ng Riverside Development iniimbestigahan sa multi-state corporate sabotage ring. Lokal na may-ari ng pizza nilalabanan ang imperyo ng bilyonaryo. Tumingin si Ricky, tumawa. Halos! Kinuha niya mula sa messenger bag ang recipe book. Kailangan ko lang tapusin ang huli. Sa loob, abala ang kusina sa tahimik na kumpiyansa. Ang mga tauhan lahat ay pinili at bagong hired ay nagtatrabaho ng may layunin. Lahat maliban kay Jennifer ay bago, pinili hindi lang dahil sa galing. Bawat isa may kwento, bawat isa may protektahan. Pinunduhan ng unang settlement check mula Riverside ang makeover ng restaurant. Pero ang tunay na pagbabago ay hindi sa mga countertop o oven. Nasa misyon, pumasok si Ricky sa dining room, tinipon ng mga tauhan bago magbukas. Alam kong busy tayo, sabi niya. Hawak ang luma at gas-gas na recipe book, pero bago natin buksan ang mga pintuan, may sasabihin ako. Binuksan niya ang libro, nilampasan ang may harina na pabalat upang ipakita ang mga pahina na may sulat kamay na Armenian. Sinulat ito ng aking lolo matapos tumakas papuntang Amerika na tanging mga kamay at pag-asa lang ang dala niya. Para sa kanya, ang pagkain ay hindi lang pampakabusog. Ito ay pagtatayo ng lugar kung saan nararamdaman ng tao na sila ay nakikita, na sila ay kabilang. Tumingin siya sa mga tauhan. Ang librong ito ay tradisyon, ito ay lasa, pero ito rin ay paglaban. Naging tahimik ang silid. Ang nangyari dito, ang sabotahe, ang pagtataksil, ang tangkang burahin tayo, hindi lang ito tungkol sa kita. Ito ay tungkol sa kontrol, sa pagbura ng kaluluwa ng komunidad. Tumango siya kay Jennifer na lumapit at namigay ng mga Manila folder. Ngunit hindi lang tayo muling bumubuo ng Santos's ngayon, sabi niya. Nagsisimula tayo ng mas malaking bagay. Ipinakita niya ang isang folder sa lahat, Community Restaurant Protection Initiative. Dahil sa settlement, paliwanag niya, at sa ebidensyang nakuha natin, nakabuo tayo ng support network. Isang legal fund, isang lifeline para sa bawat maliit na restaurant na nanganganib sa mga korporasyon tulad ng Riverside. Idinagdag ni Ricky, 10% ng bawat dolyar na kikitain natin mula ngayon ay mapupunta sa pagtulong sa mga independent na restaurant na labanan ang panggigipit.
Kung kailangan nila ng legal na tulong, suporta sa media o kasama sa laban, nandito kami. Nagpalakpakan ng lahat at saka ang kampanilya sa pintuan ay tumunog ng mahina. Lumingon ang lahat. Pumasok ang isang matandang mag-asawa, mga kilalang mukha mula pa noon. Mrs. Soriano, sabi ni Ricky, lumapit ng nagulat. Ngumiti siya na may luha sa mga mata, hawak ang kamay ng asawa. Nakita namin ang balita, sabi niya, yung mga sinubukan nilang gawin sa mga recipe mo, sa pamilya mo. Kailangan naming pumunta. Nahirapang magsalita si Ricky, nilapitan niya sila at niyakap. Nakahanda na ang inyong mesa, sabi niya, at hintayin niyo lang matikman ang niluto namin. Noong araw na iyon, bawat pizza na lumabas ng kusina ay isang obra maestra, gawa mula sa tunay na mga recipe, inihanda ng isang taong wala nang kailangang patunayan. Ang food blogger na minsang sumulat ng masakit na review ay tahimik na naupo sa isang sulok, umiiyak ng tuwa habang live stream ang kanyang na-update na post. Santos's Classic Pizza, ang pagbawi na nagbago ng industriya. Tanghali na nang dumating ang isang delivery, hindi ng sangkap, kundi ng epekto. Ipinasok ni Jennifer ang malaking digital screen. Nag-umpisa ang video conference. Lumabas ang mga may-ari ng restaurant mula sa iba't ibang panig ng bansa. Dosena sila, mga mukha ng pag-asa, mga peklat at pagkakaisa. Bawat isa ay may sariling bersyon ng nangyari kay Ricky, sariling Mario, sariling Riverside, sariling sandali ng pagtataksil. Dahil sa investigasyon namin, sabi ni Ricky sa virtual na silid, natukoy namin ang buong playbook, ang mga shell companies, ang mga peking supplier, ang review farms, ang mga legal na bitag. Lumilingon siya at kumikilos na ang FBI. Simula ngayong umaga, 12 lungsod ang may aktibong investigasyon. Simula pa lang ito. Nagsalita ang isang babae mula Chicago, nanginginig ang boses. Tinulak nila akong umalis nung nakaraang taon. Nawalan ako ng restaurant, nawalan ako ng lahat. Umiling ng dahan-dahan si Ricky, hindi lahat. Itinaas niya ang kamera, ipinakita ang puno ng tao na dining room sa likod niya. Maghahain kami ng class action lawsuit dahil handa nang magpatotoo ang dating CFO ng Riverside, hindi lang kami mananalo, babaguhin namin ang takbo ng industriya. Napuno ang screen ng palakpakan, ngiti at determinasyon. Ito ang mga taong hindi magkakilala noon. Ngayon ay pinag-isa ng pagtitiis at ng mas malakas na laban. Isang laban na sama-sama. Nang magsimulang lumubog ang araw sa likod ng mga bubong ng lungsod, isang kahangahangang bagay ang nangyari. Ang laban na nagsimula para iligtas ang isang pizza shop ay lumago na, naging isang pambansang samahan. Isang komunidad na binuo hindi lamang mula sa harina at sarsa, kundi mula sa magkakasamang pakikibaka, matatag na pag-asa at malalim na pagmamahal sa lokal na pagkain. Isang alyansa ang umusbong na itinayo para protektahan ang puso at kaluluwa ng maliliit na kainan laban sa tahimik na karahasan ng kasakiman ng mga korporasyon. Habang humupa ang hapon, muling naupo si Ricky sa kanyang opisina. Ngunit ngayon, magaan at puno ang hangin. Tumingin siya sa pader sa harap niya kung saan ang mga larawan ng pamilya ay naglalagay ng buhay sa paligid. Isa ang nagpakita ng kanyang lolo sa tabi ng lumang brick oven ng pizza, ang mukha'y natabingan ng harina, ang mga matay nagniningning sa pagmamalaki. Isa pa ay kuha ng kanyang ama na nagtuturo kung paano itapon ang dough, nagtatawanan habang lumilipad ang harina sa kusina. At katabi niyan, isang bagong larawan. Ang kasalukuyang mga tauhan ng Santos's, kuha lang kaninang umaga. Lahat ay nakangiti, lahat ay matatag. Isang bagong kabanata, ngunit bahagi pa rin ng iisang kwento. May kumatok sa pinto. Pumasok si Jennifer, hawak ang kanyang telepono at mukhang naginhawa. Kumpirmado na mula sa FBI, sabi niya, opisyal na. Tinanggap ni Mario ang plea deal.
Naupo ng pasulong si Ricky. Magpapatotoo siya? Tanong niya. Laban sa lahat, tumango si Jennifer. Laban sa Riverside, sa kanilang mga abogado, pati sa mga peking supplier. Huminga ng malalim si Ricky. Sa wakas, nabuksan na ang tambol ng sinulid. At si Reynaldo at Maricel? Tanong niya. Community service, sagot ni Jennifer. Mandatory na business ethics course din. Sa huli, mas marami silang naitulong kaysa nasira. Ang testimonya nila ang nagpapatibay sa bahagi ng kaso na hindi matalo ng bureau. Nangitim ang kanyang mukha, saka nagdagdag. Isa pa, naalala mo yung chain restaurant group na sinubukang bilhin ka? Yung mga planong gibain ang lugar na ito, sabi ni Ricky, kasama na rin sila sa investigasyon. Mukhang ginamit nila rin ang ganitong panlilinlang sa 3 ibang estado. Hindi lang Riverside ang may gawa nito. Humiga si Ricky sa upuan, hinawakan ng gasgas na takip ng recipe book ng kanyang lolo. Alam mo ba ang ironya? Mahina niyang sabi. Akala nila dahil family restaurants kami, madaling tukso kami. Dahil mas mahalaga sa amin ang tao kaysa kita, mahina kami. Tumingin siya kay Jennifer, may ngiti na bahagyang umusbong. Pero hindi nila naintindihan ang pagmamahal namin sa komunidad, sa tradisyon, sa mga kwento. Hindi iyon kahinaan. Hinaplos niya ang recipe book ng dahan-dahan. Iyan ang aming lakas. Sa labas, nagkulay gintong kahel ang kalangitan. Umalis na ang huling costumer at bakante na ang dining room. Malinis na ang mga mesa, naipundok na ang mga upuan at nasa hangin pa rin ang bango ng sariwang basil at inihaw na bawang. Sa likuran, nagniningning ang kusina. Isang bagong batch ng dough ang nakahanda sa bakal na lalagyan, dahan-dahang tumataas, naghahanda para sa bukas, simbolo ng bagong simula na umuusbong mula sa mga pagsubok ng nakaraan. Naglakad si Ricky sa restaurant na para bang siya'y muling nakakakita rito sa unang pagkakataon. Ang haming ng mga kagamitan, ang amoy ng tunay na sangkap, ang tahimik na kapayapaan ng isang lugar na nailigtas. Bumalik siya sa front counter at sinimulang bilangin ang mga resibo. Totoo, nakasulat sa tunay na thermal paper na italagamit ang gumaganang sistema. Bawat numero ay tumutugma sa katotohanan. Ngumiti siya. Ilang linggo lamang ang nakalipas, ang counter na ito ang sentro ng kasinungalingan at pagtataksil. Ngayon, ito ay lugar ng kaliwanagan, ng hustisyang nakamit. Biglang tumunog ng mahina ang kampanilya sa ibabaw ng pinto. Huling tunog ng araw na iyon. Tumingin si Ricky pataas, nakatayo sa pintuan, nakasuot ng maruming uniforme ng baseball, ang kanyang anak na lalaki. Ibinalik nito ang bag sa sahig, pinunasan ang pawis sa noo. Tatay, bati nito nakangiti, kailangan mo ba ng tulong maghanda para bukas? Napatigil si Ricky, sa kadahan-dahang kinuha ang recipe book. Binuksan ang isang pahina, may marka, lumang-luma, may mancha ng paggamit. Sa totoo lang, sabi niya, marahang isinara ang libro. Panahon na para matutunan mo ang totoong mga recipe. Iniabot niya ito sa Armenian. Magkasabay na pumasok sa likurang kusina ang ama at anak, hinugas ang kamay, sinukbit ang manggas, nagsuot ng apron. Ipinaglagay ni Ricky ang libro sa mesa ng paghahanda, bukas sa recipe na may lagda ng kanyang lolo. Ang harina, kamatis, mga ricado, nakaayos, naghihintay gaya ng ilang dekada. At sabay nilang sinimulan, bumuo ang dough sa ilalim ng kanilang mga daliri. Mabagal na kumulo ang sarsa sa kalan. Tinuruan ni Ricky kung paano maramdaman kung kailan tapos na ang crust. Hindi sa oras, kundi sa amoy at tunog. Sa labas, patuloy ang pagbabago ng lungsod. Mga bagong gusali, bagong tao, bagong hamon. Ngunit sa loob ng kusina, tumigil ang oras. Ang pinakamahalaga ay naingatan, hindi bilang alaala lang, kundi bilang buhay na bagay, isang bagay na patuloy na maaaring lumago, magbago at pakainin ng isang komunidad.
Hindi nakatali ang tradisyon sa isang libro. Ito ay naipapasa mula kamay sa kamay, henerasyon sa henerasyon. At sa dulo, habang sumisingaw ang amoy ng perpektong pizza, alam ni Ricky na ipagmamalaki siya ng kanyang lolo. Hindi dahil lang nakaligtas ang recipe, kundi dahil nanatili rin ang mga pagpapahalagang nasa likod nito. Integridad, pamilya, komunidad, at pagkain na may kahulugan. Hindi na lamang restaurant ang Santos's Classic Pizza. Ito ay isang pamana, isang parola para sa iba. Patunay na kahit sa mundong puno ng franchises at peke-peking lasa, mahalaga pa rin ang tunay na kwento. At habang nawawala ang huling liwanag sa kalangitan at pinapainit ang oven para sa isang huling pizza, ang espiritu ng tatlong henerasyon ay nagtutulungan, tinitiyak na handa ang susunod na henerasyon na dalhin ito